What's up mga ka-Wildy Boy? Gusto nyo ba mag-apply ng trabaho bound to Canada? Pwede nyo gawin yan online kahit wala kayo sa bansang Canada. Kahit kayo nasa ibang panig ng mundo, nasa Pilipinas ka man, nasa Middle East ka man, nasa Europe, as long as kayo ay qualified applicant. And paano nyo ba gagawin yan? Sundin nyo yung sasabihin ko, gamit ang iyong cellphone or kung anumang gadget ang gamit mo. Go to Google, then type mo, Nova Scotia Provincial Nominee Program, mga kabayan ha. And then, pinutin nyo yan. Then basahin nyo mabuti kung ano yung mga details on how to apply and eligibility requirements. Kinakailangan pasok kayo sa experience, kinakailangan pasok kayo sa educational attainment, at dapat meron kayong language proficiency examination. Meron kayong passing scores in IELTS or in CELPIP. At ang kagandahan nito, ito ay up to 55 years old 21 up to 55 years old ang pwede nilang tanggapin sa programa na ito. So all you need to do, kinakailangan nyo gumawa ng account dyan at sundin niyo kung ano yung mga nakalagay na mga details on how to apply, at dapat sundin niyo kung ano yung mga criteria para kayo ay maging qualified applicant. So ganun lang mga ka-Wildy Boy ha. Isa lamang ito sa mga options na maaari niyong gawin para kayo ay makarating at makapagtrabaho sa bansang Canada. Good luck sa lahat and keep safe always. God bless mga ka-Wildy Boy. Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag kang magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe, then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. 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 That's my name. Okay mga ka-Wildy Boy, sagutin ko yung katanungan ng ating kababayan. Maraming gusto mag-cross country dito, pero dati ko nang sinasabi sa inyo hindi ganun kadali kung magko-cross country kayo sa Canada, lalo na kung wala naman kayong siguradong employer. Lahat ng mga nagtatanong sa akin na gusto mag-cross country, sinasabi ko sa kanila, kinakailangan pag nag-cross country kayo, meron kayong siguradong employer na madadatnan dito, at dapat meron kayong working visa. Hindi advisable na pupunta kayo dito nang status niyo ay for tourist visa at saka na kayo maghanap ng employer dito. Suntok sa buwan yan. Dati pwede yan mga ka-Wildy Boy, nung mayroon pang tinatawag na temporary policy na dahil lang sa pandemic nung time na yon, naobliga yung government of Canada na mag-issue ng mga work permits sa mga naka-tourist visa status dito dahil nga nagkaroon ng mga kakulangan sa mga manggagawa dito nung time ng pandemic. Pero tinigil na yun mga ka-Wildy Boy. Last year pa, itinigil na nila yung temporary policy na yun dahil nga medyo umu-okay na yung economy at dumami na nga yung volume ng mga temporary foreign workers dito mga ka-Wildy Boy. So yun yung ginawa nila ng action mga kabayan. So maraming naapektuhan yan. Ngayon ito yung pinaka-pinapayo ko. Mag-a-apply kayo sa mga agencies in the Philippines bound to Canada. Mga legit agencies na pinopromote ko. Magsese Global, IPAMS, ISO, Staff House, Mercan, MEC, Golden Horizon, First Dynamic, at napakarami pa. At huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nag-offer sa inyo ng trabaho online, nagpapanggap na taga-agency. Mag-apply kayo in person. Kung kayo ay nagtataka na may mga nag-offer sa inyo ng mga trabaho at sinasabihan pa kayo na maaari kayo ma-PR, that's too good to be true mga ka-Wildy Boy ha. Again, if may nag-aalok sa iyo through online and then may kasunod ng panghihingi ng mga pera, iwasan nyo na at i-disregard nyo agad dahil maaaring ma-scam kayo. Marami na nangyaring ganyan. Ultimo yung profile ko, ilang beses na nilang ginamit to para makapangloko ng iba mga kababayan natin. So be aware kayo sa mga scammers mga ka-Wildy Boy ha. Lagi kayong maging mapanuri, lagi kayong maging matalino sa inyong mga desisyon. Apply in person sa mga agencies in the Philippines. Ngayon ito pa, dagdag ko lang ha. Kapag kayo ay nasa ibang panig ng mundo at gusto nyo makapag-Canada, planuhin ninyo. Just for example na lang, may mga kababayan tayong butchers na nasa ibang panig ng mundo like in Poland, in Czech Republic, in New Zealand. Gusto nila makapag-Canada. Ano ba yung pinapayo ko? Kinakailangan yung hintayin yung tamang pagkakataon. Ngayon, mag-ipon kayo. Of course, kinakailangan nyo ng panggastos for documentation, for future expenses ninyo. In IELTS, syempre. Ay IELTS ang Canada mga ka-Wildy Boy. Hindi totoo na kapag nag-Canada ka, no IELTS. Pinaliwanag ko na yan before. Ngayon, if uuwi ka na ng Pilipinas, butcher ka sa halimbawa lang New Zealand, kinakailangan continuous pa rin yung experience mo pagdating mo sa Pilipinas. Why? Nang sa ganoon, pag nakita ng employer or ng agency ang iyong work history,
continuous, mas malaki ang chance mo na maging qualified applicant. Experience, then ipoprovide mo yung mga documents na hinahanap nila. Ano ba ito? Certificate of Employment, yung mga NBI clearance, police clearance, and iba pang mga supporting documents. At syempre, kagaya ng binanggit ko kanina, yung IELTS or English Proficiency Examination. Kung wala pa kayo, sabihin nyo sa agency, willing kayo mag-take na exam and to follow na lang. So, ganun lang. Pag may trade test, ipasa ninyo. So, kayang-kaya nyo ipasa yan, kinakailangan nyo lamang paghandaan. Tandaan nyo mabuti mga Kuldiboy ha, hindi advisable lang pag-cross country bound to Canada, lalong-lalo na kung wala kayong madadatnan na employer dito at hindi kayo naka-working visa. So yun, I hope nakatulong sa inyo yung sagot ko. Ngayon, sa huling tanong ng ating kababayan, okay ba ang bansang Canada? Marami raw nagsasabi na mahirap na makapagtrabaho dito, mahirap na makarating. Depende naman yan kung yun ang magiging mindset mo. Pero kung yung mindset mo is may chance ka pa, of course, there's a big possibility na magkaroon ng katuparan yan. Susundin mo lamang yung tamang proseso. Again, kailangan skilled worker ka, pasok ka sa required experience na hinahanap ng agency, ipoprovide mo yung mga documents na hinahanap nila, no health issues and no criminal records. So yun mga ka-Wildy Boy, I hope nagustuhan niyo yung video na ito. Siyempre kung sakasakali nakatulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong job opportunities po FW na aking na-upload. Ingat palagi and see you on my next video. Bye bye mga ka-Wildy Boy. Sama-sama tayo magkaroon ng bagong kaalaman, nang sa ganun pangarap ay maisang katuparan. Ang tabay lang para updated ka sa kaganap.